For today's ganap, nagluto kami ng chicken na native and gumawa na nga din pala ng pansit at tsaka muron. Kasi nga pala ngayong araw ay magpapadugo kami sa aming pinapatayong mumunting bahay ni housemate. Actually, nagsisimula na yung bagyo pero hindi nagpapatinag itong aking mga worker. Talaga naman kahit binabaha itong aming paglalagyan ng haligi. Matyaga nilang nilimas yung tubig para lang malagyan ito ng poste. So bali alas 7 na nga kami nakarating dito ni housemate at eto nga kumuha nga lang kami doon sa alaga ng tatay ko ng manok niya. Eto nga yung ilalagay namin sa paglalagyan namin ng poste. Hindi ko nga alam kung saan ang gagalin itong pamahiin. Pero dahil ito yung pamahiin ng matatanda, ay wala namang mawawala kung susunod tayo. Pagkatapos namin magpaduguhan sa mga haligi, ito, lulutuin naman namin yung manok. Ito din kasi ipapaulam namin at syempre ulam din namin. Ito kasing native na manok ay talaga naman paborito namin tong kainin. At hindi ko to ipagpapalit sa mga broiler na manok. Iba kasi talaga yung lasa ng native na manok. Talaga naman nanlalaban. Charot lang. Simula na nga din pala ako dyan mag-isa ng garlic, onion at saka sibuyas. At pagkatapos nilagay ko naman tong native na manok. Mekos-mekos nga lang natin to. Hatayaan muna makumbine yung mga ingredients na nilagay natin. At buti na lang talaga nandito si Nunong. Tinulungan ako mag-prepare nitong mga lulutuin. Kasi kung wala, hindi ko rin kaya mag-isa magluto. Baka abutan ako ng alas 9 ng gabi. Charot lang. Actually, sanay naman talaga ako sa lutuing marami. Doon sa Saudi. Pero pagdating dito sa Pilipinas, parang hindi ko siya kaya na walang kasama. At pagkatapos natin tumamekos-mekos, lagyan na natin to ng toyo, oyster sauce. At pagkatapos, syempre, mekos-mekos na natin yan at lagyan ng tanlad. Tanlad kasi ang magpapasarap dyan. Pagkatapos, lagyan natin ng gata. Load ko na nga din dito yung papaya. Pagkatapos, ay mekos-mekos na natin to. At tatakpan lang natin to at hahayaan natin tong maluto. At dahil marami kaming kalamansi ngayon, eto nga pinakuha ko si Asimble. At sabi ko nga yung mga hinog nga lang yung kukunin dahil yun nga yung masarap gawing juice. So hindi na talaga kami mahilig sa mga tang kasi etong kalamansi na lang yung ginagawa naming juice. Sa napaka-natural at healthy pa nga neto. Pagkatapos ko ang gayatin, eto ipipiga ko naman dito sa baso. At pagkatapos nag-prepare naman ako dito ng pitchil, nilagyan ko na nga ito ng asukal. At yung gagamitin naman nating pangtunaw sa asukal ay yung mainit na tubig. Pagkatapos mekos-mekos na natin yan. Pagkatapos isunod na natin yung kalamansi na piniga natin kanina. Mas masarap kasi siya kung nadadaanan ng kaunting init yung kalamansi. As my observation kasi nawawala yung sobrang asim niya. Pagkatapos saka ko naman to nilagyan ng malamig na tubig at imekos-mekos na natin yan at ibalik natin sa chiller. At eto na nga si Juber dito, nagkakayod na nga ng nyog dahil gagawa nga kami ng muron. Hindi ko alam ang tawag sa inyo mga kaolibs pero sa amin muron. At alam niyo ba kung ano to mga kaolibs? Ito ay buay. Napakasarap nito talaga. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo mga kaolibs pero ang tawag naming mga waray nun dito ay buay. Naalala ko dati pag nagpapakupra yung nanay ko talaga ito yung inaabangan. At eto naman ang itsura ng ating native na manok. Ang sarap na ngang papake. Dahil kukunti lang itong ating native na manok, nagdagdag pa kami dito ng ulam. Kasi medyo may karamihan kami ngayon sa bahay. So eto na nga, ready na yung ating native na manok at tinulang bangos. So paano ba yan? Mag-ready na kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo kami mga kaolib. Na-prepare na nga namin yung kakainin nila at eto tinawag na rin ni housemate yung aming mga worker at eto nga sinabayan na rin namin silang kumain. Sabi ko nga sa inyo, ang sarap talaga pag maraming kasabay sa pagkain kasi nag-aagawan. Pagkatapos nga nilang kumain, nagpahinga lang sila saglit at itinuloy na rin nila yung mga ginagawa nila. Actually, nagsimula na talaga ang bagyo dito sa amin mga kaolibs pero napaka-bless ko dito sa mga worker namin dahil tinuloy-tuloy lang nila yung trabaho nila. Kahit hindi namin sila bantayan or pagsabihan ay talaga namang ginagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Kaya sobrang swerte ko din sa kanila. At eto nga si Nunong, ginagawa naman niya dito yung muron. Siya kasi yung marunong gumawa nitong mga kaolibs at ako ayoko talagang gawin to dahil medyo matrabaho to. At buti na lang talaga nandito siya. Nagpaluto na nga din pala ako dyan ng pansit at eto naman muron isama na rin natin dahil alas 3 ng hapon ay mag-i-snack naman itong ating mga worker. Pagkatapos naman nila mag-i-snack, diretso din sila dito sa pagtatrabaho. Kakatuwa nga kahit umuulan bumabagyo dito ay naitayo nga nila itong anim na haligi. Bali, apit lang pala yung nagtatrabaho dito mga kaolibs dahil yung panglima dyan ay purman at yung dalawa naman is skilled at dalawa naman ang labor. Sa mga nagtatanong ay hindi nga ito pakyaw dahil ang kinuha namin ay arawan lang. Pero yung sahuran nila ay every Saturday. Hanggang dito na lang muna. Bukas na lang yung update. Salamat sa panonood. Bye!